JP. Alam mo yung Agoo Miracle? Yung kay Jodiel Nieva. Yes. Pero bata pa ako niyan, Tiampan. Ang random. Hindi ko na-expect yan. Kasi pag-uusapan natin ngayon, mga himala, yun, alam mo, pag pinag-uusapan yung himala, yun talaga, well, aside from the pelikula, yun talaga yung himala na nasa core memory ko. Ilang taon ka nun? 15, mga ganon? Sanggol pa lang ako noon. Pero it's really very vivid. It's very vivid in my memory. Sa sanggol? Wala ka, hindi mo naalala yun? I mean, alam ko, pero hindi siya core memory. Okay, fine. Yun yung naalala ko. So, para sa mga Gen Alpha na nandito dyan, sa mga Gen Z na nandito, ano yun? JV ko pala. Isa yun sa mga himala na sikat. Isa yun sa mga himala, mamaya i-chika ko yung himala. Kasi nga, ang pag-uusapan natin ngayon, sobrang random. So, may mga guest kami today. Tapos, kanina lang kami nag-decide ng topic. Tapos, parang si JP, gino ko lang niya si Chris na parang, ano kayang topic? What if himala memes? Tapos, si Chris naman, sinabi na agad sa mga guest natin. Tapos, nag-go sila. So, ngayon talagang, paano to, JP? Parang medyo joke yung himala. Parang ang dami nating lahat ng guests natin today, debut sa Ang Walang Kwentang Podcast. Yes. Tsaka, oh my God, first time to net. First time ever. Na meron tayong talaga national artist for film. Kailangan natin tumayo, di ba? Kailangan ganun yun. Diba? Pero actually, di ba sir, merong parang rule na parang tuwing every time a national artist is inside the room, you say one Hail Holy Queen. And two Holy Mary. every time a national artist is inside a room or a gathering or convention, kailangan i-acknowledge yung presence niya. Grabe, ang ating mga guest bigatin. Pero yung mga guests natin today ang bumuo sa isa sa mga entries sa Metro Manila Film Festival. 50th year ng Metro Manila Film Festival. Oh my God, nga 50th year. Oo, isang himala. At kung hindi nyo pa napapanood yung trailer, I think i-pause nyo muna to. Ang ganda talaga, ang ganda ng trailer. As in, tsaka diba, yung original na himala, part ng MMFF yes, GP. dati, diba? Trivia mo sa himala? Alam nyo ba? Diba, Sir Ricky, tama, 1983? 82. 82, ayun. Ang galing, full circle. Ano pa lang ako niyan? Idea? Chismis pa lang ako nung 1980. Oo, parang pinagpaplanuhan pa lang ako niyan. Ako, pinagdidepatehan pa lang ako ng magpula ko yan. Magkakaroon ba tayong 3 anak? Di nga, ang galing ng trivia mo, in fairness. So, Metro Manila Film Festival, 1982. Tapos ngayon, 20. Mag-hi muna tayo sa VVIPs natin today, kahit Christmas rush. Ay 54,000 tayo dito sa Zoom. Sa Discord po ay 30,000 tayo. For a grand total of 85,000 tayo dito sa Zoom. So, if you want to be part of our live recording. Grabe. I think Philippine Arena. Sikip na. Nagtutulak ka na. Kabahan ng bini talaga. Kabahan ng bini dito. So, if you want to be part of our live recordings, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And part of your subscription will go to, mag-release na kami ng bagong call for public school classrooms. Nag-release na pala, pasensya na. Sorry, hindi pa ako nakakaano. So, part of your subscription will go to our chosen beneficiary na public school classroom. Totoo po ito. Alam ko po walang kwentang podcast yung pangalan. Pero minsan may kwenta to. So, yung mga nag-VVIP ngayon, part of your subscription will go to that. Tapos, pipili tayo next semester ng public school classroom na i-renovate natin at bibigyan natin ng supplies, school supplies, etc. Okay, so sige, pakilala. So, thank you sa VVIPs natin. Thanks, guys. Thanks, guys. Ayan. Sige, pakilala natin. Ikaw mauna, JP. Marami kang tagasunod pero wala kang kaibigan. Ako si JP. Kaka-google lang na kanina. Kasi kailangan mag-prepare. Oh my God! Wala akong alam ko lang yung walang himala. Yun na lang muna. Elsa loves you. Sige. Walang himala, Elsa loves you. Ako si Tonet. Okay, at ang ating 4 na guests, sasabihin nyo rin kung ano kayo sa isang himala. Ang tunay na himala ay nasa gitna ng aking hita. Ako po si Oh my God! Respeto naman, kakyan dito sa Ricky. Oo!
Lyrics yun na sinulat namin sa Isang Himala. Ay, ang galing! Mentored naman pala ni Sir Ricky. Okay. Kami ang sumulat noon. Kami ang sumulat pala kay Sir Ricky. Correct. Okay. Gumaganap bilang? Gumaganap po bilang si Nimya. Yes. Si Nimya. Kaya nagulat ako direct, JP, yung line mo. Ay, linya ni Nimya. Di ba kayo Nimya yun? Tama. Okay, next. Sige, go David. Okay. Tulad na rin ba nila akong nagbebenta ng himala? Ako ba itulad na rin nila? Orly. Ako po gumaganap na Orly sa Isang Himala. Hello, Orly. Wow. Pinakitaan tayo. Okay. Pinakitaan tayo ng spoken word. Go. Go, Pepe. Ako naman. Yes. Ang himala ay nasa puso ng tao. Ang bawat tao ay pugad ng himala. Pepe Jokno po, director ng Isang Himala. Yes. Aray. Oo nga, wala akong maisip. Tapos biglang essay, yung kay Sir Ricky. Walang himala na lang. Sige na nga, sir, bilang national artist. Sige na. Okay. Well, ako yung nagsulat nung libreto, nung script nung 82, nung libreto nung 2018-2019, at saka lyrics, kaming dalawa ni Vincent. Kaya yung kinanta kanina ni Kaki, lyrics namin yun sa pelikula na Isang Himala. First time maririnig yun sa Isang Himala, sir? Sa nung stage play, ganun na yung kanta. Okay. Pero wala sa pelikula noon. Okay, at ito ang Walang Kwentang Podcast presents Himala Mems. Himala Mems. Sabi ko ba yung titles? Yes, title. Featuring Isang Himala. Yes. An entry to the 2024 Metro Manila Film Festival. May mga Himala Mems ka ba? Wala. Kasi kaya ako na problema kanina. Shit, pumayag sila. Ano kayang Himala Mems ko? I think simula ni Kaki. Oo. Itong pagpasok sa Himala na musical, I feel like it's also a miracle. Kasi, nung 2018, when they were having the auditions, yung unang audition nito, hindi ako pwedeng pumunta. Meron akong schedule conflict na hindi ko maurong-urong. Tapos nagkaroon sila ng second round of auditions. Ayun, ay nagsabit ako ng interest, ganyan. And then, nag-callback sila, wala na naman ako sa bansa. Nag-book ako ng ticket para umabot ako. Nirebook ko siya. Yung unang wala ako, nasa Spain ako noon so mahirap. Kasi mahal ang ticket. So sabi ko, kung akin talaga to, kung para sa akin talaga yun niya, I guess para sa akin talaga siya, wala silang mahanap na iba, ganyan. Tapos, ayun, na-invite ako sa callback. Nasa Hong Kong naman ako noon. So nag-book ako ng ticket. At least mas madali mag-rebook. Nag-book ako from the airport, dumiretso ako doon. Tapos nakikita ko si Aisel, nakasampa siya dyan sa monoblock. Nag-aaral siya ng music kasi ang hirap-hirap ng music, nakaganyan siya. Tapos sabi ko, ay, callback na to. Parang kung makapasok si Aisel, iniisip ko noon, kung makapasok si Aisel, kung siya yung Elsa namin, mas may chance ako. Kasi, titingnan yung mga edad parang ganyan, sabi ko, parang magka-match kami, ganyan. Tapos, ang tagal ng proseso, mga 3 beses pa yun, pabalik-balik ako, nakakast na yung Aisel, nakakast na si Naomi Gonzalez, siya po yung Chayong, nakast na si David noon, alam ko nakast na si David noon bilang si Orly Oo. Tapos yung last 2 na kinakast noon, ng aming director at the time na si Ed Lacson Jr., si Pilo at saka ako na lang. Tapos nakast na si Pilo. Tapos parang ako, ano ba yung kailangan kong gawin para patunayan na gusto ko to at ako, it's me. Ako ito. It's me. Charot. Pero yon, parang sabi ko, kailangan ba mag-topless ako? Ano bang kailangan? Pasnimya. Pasnimya. Pasok naman. Pasok. Yun ba yung kailangan nila? So yun. And then finally, nung last callback, sinabi na nila sa akin, kasama pa nun sina Aisel, sinabi nila sa akin altogether na, by the way, ikaw na si Nimya. Tapos talagang feeling ko, mahihimatay ako na parang, feeling ko dumaan ako sa butas ng karayom. And, para makuha yung role na yon. Kasi,
feeling ko I needed to prove na bagay ako sa role na kaya ko maging pokpok. Kasi prior to that, yung roles ko, Disney, ganyan, batibot, ganyan yung mga role ko. So parang di ba mahirap from batibot to pokpok. So yun yung sabi ko, ano ba ang pwede nating gawin? And then, sa wakas, na-cast tayo bilang Nimia na dream role ko po talaga. And nag-rerun siya ng 2019. Tapos, ito may pelikula na parang sa akin, grabe, it really is the gift, it really is the miracle that keeps on giving. Kaya parang, grabe yung biyaya talaga. Ganda. It's giving season nga kasi. Love it. It's giving season. It's giving season. It's giving Christmas, yes. Hindi yan mag-red na lipstick si Kaki, kundi yan Nimia. Hindi yan maghihikaw na pabilog na Ayan, hindi diba? yan Nimia, hello. Naririnig bubunggo nga ata to sa Naririnig nga namin actually. Pero pilit ko talaga yun Hawakan ko na lang. Ayan, salamat. Galing. Pero hindi kasi alam ng lahat na itong Isang Himala, bukod sa based siya doon sa 1982 film nga na directed by Ishmael Bernal and starring Nora Honor na pelikula, based siya doon sa musical nung 2018. Tapos tama ba, Pepe? All cast or sino ba yung mga cast na ni-retain mo for this film? Yes, yung cast ng 2018-2019 nila Kaki, nila Aisel, we got for the film. And may mga cast members from the 2003 staging and also the 2013, if I'm not mistaken. So it's a throwback siya ng mga Himala productions through the years. Pero important for us kasi na magbigay pugay rin sa naging stage life ng Himala, isang musikal. Pumasok na. Ayun, yes. Yes. Sorry. Wait, kasi biglang may pa-message si Chris Kao na aalis daw si Pepe. Guys, nagsasound mix kami now. So, nagpapunta po sa pelikula. I think si Pepe na yung next na magkwento para meron ka pang 5 minutes, Pepe. Kaya pala yan yung background ni Pepe kasi naisip ko, meron siyang camera sa kwarto? Para sa mga hindi familiar sa process ng paggawa ng pelikula. So yung sound design, sound mix na sinasabi ni Pepe, yun yung sa latter part na ng paggawa ng pelikula bago matapos. So ibig sabihin yung lahat ng mga elements, yung dubbing, yung ADR, yung music, yung tunog, yung foley, meaning yung mga sound effects na ginawa, ganyan. Ano pa, mga yon music, taong bayan, na pinagbibigyan yung sound mix, ambience. Yun na yung ginagawa ni Pepe. Unang-una, nagpapasalamat talaga kay Sir Ricky. Sir Ricky said yes and entrusted us with this and challenged us na i-reimagine yung Himala. And sa akin, parang lagi ako naiyak pag naisip ko yung sinabi ni Sir Ricky na when he first saw a cut, sabi niya, we were both faithful and unfaithful. And natuwa siya dun sa part na unfaithful sa original film or sa musical. So, natuwa talaga ako. I'm so grateful for it. Every day, sa shoot was like a miracle kasi 16 days lang kami nag-shoot, man. Tapos, full studio. We built an entire barangay sa loob ng dalawang studio actually. Construct kami ng mga bahay doon. And then we filled it up with hundreds of people. I don't know how we shot everything, pero dahil sa cast and dahil sa crew, sa lahat ng creatives na nagsama-sama to tell the story because we all love the story. Para lahat kami may mga full circle moments sa kwento. Like for example, si Eric Navarro, na production designer namin, one of his first stage productions was Himala in 2003. Tapos setman siya doon. And dito production designer naman siya. And ako with Himala actually, nung pinanood ko yung 2018-2019 staging, it was the most emotional experience that I've ever had in a theater. And doon ko actually nakilala si Sir Ricky. That's when I asked Sir Ricky if I could join his workshop. So talagang life-changing siya for me. So to be able to do this is such an honor. Hindi pa rin ako makapaniwala and feeling ko hindi ko pa rin deserve. But
yun, papasalamat talaga ako. Oh, deserve mo, Pepe. Oh, deserve. I think, so si Pepe po lang naman, no, ang best director. Last year. So, nagbabalik siya. Oo. Gusto niya yung nagugulo siya tuwing Pasko eh. Gusto niya yung, wala siyang Pasko. Gusto niya yun. Gusto niya yung, December, hindi ako magpapasko. Gusto niya yun. So, I think next year ang gagawin ni Pepe, Jose Rizal naman. Reimagining naman ng Jose Rizal. Feeling ko yun na yung papuntang Oo. Ayaw na niya magpasko. Alam na daw ni Jesus yun. Close naman sila before. Kasi ang Pasko ay nasa puso ng mga tao. Yes, ganyan. Yes. Dahil kailangan ng kasi syempre, mas mahalaga na merong pelikula na ipapalabas. Last words mo? Sorry talaga. Okay lang. We understand. Last words mo? Magsasabi rin ako kay Sir Ricky, kay Kaki, kay David. But have fun with JP and Tanet. Sa mga nanonood, thank you sa pagsali sa discussion, and have fun with Kaki, David, Sir Ricky. I'm sure madami pa sila i-share about yung production namin. Yes. And panood mo kayo ng Isang Himala sa December 25 na. Naku, lakas makakita. True. Yes. Congrats, Pepe. Good luck. Sasakay pa yan sa float. Good luck. Mamaya bumalik ka kung kaya mo makabalik after. Thanks, Pepe. Sige, thank you, Pepe. Thank you. Yes. Thank you. Anyway, go, David. Yeah, sa akin, yung Himala nito, sabi ni Direk Pepe, lahat sa amin halos may full circle moment. Sa akin talaga, itong legacy and yung history sa akin ng Himala na musical is 20 years. So, nung 2003, yung original staging, my mom was part of the cast. So, siya yung original na Aling Saling. Yung role ni Bito ngayon, ni Between Escalante. So, nung time na yun, I was 15 years old, high school. Tapos, hindi pa ako kumakanta noon. And so again, my mom was part of the cast. Nasa college na ako nito. I was studying in the conservatory sa UST. Voice major ako sa UST Music. Tapos pero nung time na yon, hindi pa ako nagpo-perform professionally masyado. Little lang yung experience. So nung staging nila ang gumanap na Orly was OJ Mariano. So nung nakita ko siya portraying the role, sobrang akong amazed. Tapos parang sabi ko, oh my God, sobrang powerful. Tapos mula nung time na yun yung first time din pinakilala ko ng nanay ko kay Vincent De Jesus. Yung nanay ko kasi malako yun. Sabi lang niya, "Oy Vincent, this is my son, David. He's a tenor. He's studying in USC." Alam mo yung mga nanay, di ba? Magaling yan, blah blah blah. So hiyang hiya ako. Parang sabi ko, "Hi Sir Vince," ganyan. Pasensya na kayo sa mom ko, ganyan. Sabi Sir Vince, naman, in the future, you audition for me, ganyan. So after 5 years, 2018, I auditioned and I got the role. Parang so, from 2003, nasa akin na siya. Tapos, after 15 years, hindi ko alam na magiging parte ako at magiging malaking siyang parte ng buhay ko. Tapos, another 5 years, kakauwi ko lang 7 months ago. I stayed in Hong Kong for 3 years. Nag-Hong Kong Disneyland ako for 3 years. Kakauwi ko lang 7 months ago. So, ito yung second Himala ko. Umuwi ako not knowing, parang namimiss ko lang, very homesick na ako. Gusto ko lang umuwi. Tapos matagal-tagal ako nawala. I didn't know if magkaka-projects ako anytime soon. So pag uwi ko, yung Himala nun, marami akong nagawang events and some theater shows. Tapos after like 3 or 4 months, nabalitaan ko na nagagawa sila ng movie. Na kami yung kukunin na cast. So full circle talaga, 20 years. So yan. Tapos ito, nandito na kami sa pelikula. So si Orly, yung role na ginagampanan ko, yung ginampanan ni Stanky Manikan before. So, si Orly lang ang kaisa-isang character dito sa Himala, sa isang Himala na outsider, hindi taga-Kupang. So, Manileño siya, na journalist na naghahangad makakuha ng magandang material. So, ako yung only eyes at only person na manggagaling sa labas, na talagang walang anything pumasok, but skepticism. So, through my eyes, maikikwento ko rin yung storya ng isang Himala. So, yun po. Parang filmmaker, di ba si yes, filmmaker, journalist, yes. So, dinodocument niya yung mga nangyayari sa Kupang. So, yun. Gusto niyang ipalabas sa buong mundo. Yes, yung miracle na nangyayari. Nakabolex. Dito sa dito sa isang Himala, Bolex pa rin. Yes, iPhone na, iPhone na yung gamit ni Orly.
Ang ganda. Naka-iPhone. Tapos nagka-TikTok ko. Tapos meron siyang Osmo. Meron siyang Osmo. Tapos pinapatikto niya si Elsa. Isa pa, Elsa. Isa pang baril. Okay, naku, ito excited ako sa Wait lang yung kay si Nimia, yung role ni Nimia. Role ni Nimia. Si Nimia yung pinaka-demure at pinaka-malinis na babae sa buong upang. Kaya sa'yo naibigay. Yan yung reimagining of historical revisionism, kumbaga. Yun yung sinasabi kanina ni Pepe na unfaithful. Yun. Unfaithful. Ayan. So, si Nimia, siya po yung biniyayaan ng alindog. Wow, charing! Siya po yung kaibigan ni Elsa, pero bumunta siyang Manila para, maghanap ng trabaho, nauwi siya sa pagpuputa, at bumalik siya ng Kupang. Bakit? Malalaman natin kung bakit. At kung bakit sila hindi na magkaibigan ni Elsa noon. At kung ano pa yung nangyari sa relationship nila. Kung bakit, saan nanggaling yung away nila, ganyan. At nagsimula rin siya magtayo ng cabaret nung marami ng tao. Pero, marami ng foreigners, no? Tama. Foreigners, locals. Businesswoman yan. Yes. Hustler yan si Nimia. A modern woman, yes. Exactly. Yes. Empowered yan si Nimia. Kaya, totoong empowered, di ba? Empowered siya. Totoo po. And then, alam niya strength niya. Yes, exactly. Kaya, drawn talaga ako sa character ni Nimia kasi sabi ko, she is such a bad bitch, and in every good sense of the word. Kasi nga, survivor siya eh. And ngayon, she also though represents yung mga iniisip ng mga tao na masamang babae dahil she's sexually free, dahil she's independent, dahil she speaks her mind. Na hanggang ngayon, di ba, na-issue pa rin yan sa ating mga babaeng marangal. Takot ang mundo sa matatapang na babae. Very takot. Very takot. Kaya natutuwa actually, talaga ako. Opo, yes, Sir Ricky. Actually, sa Himala, si Nimia ang only innocent character. Sabi ko sa inyo eh. All the other characters may hidden motivation, manipulation, pagsisinungaling. Siya ang pinaka-honest. Yes. Ganda nun. Ako yung wala akong tinatag. Si Elsa, manipulative. Si Orly. Kaya hindi ko yan si Elsa eh. Hindi ko friend yan eh. Inano ko yun talaga si Elsa. Kaya nung Frozen, di na ako nanood ng Frozen. Let it go. Nandito, Elsa. Sino to? Hindi ako naniniwala sa'yo eh. Pinik out na kita sa GC natin. Ang ganda no? Hindi ko naisip yun. Ngayon ko lang naisip yun. Yeah. Even the entire Sir Ricky for national artist. Long overdue. I'll go, Sir Ricky. Sorry. Go. Kanina ko papaisipan kung counted ito, hindi. Anyway, pero madasalin ako. As in every night, nagdadasal ako. Pag may book launch, nagdadasal ako. Every instance, nagdadasal ako. So, madasalin akong tao. Yung ikukwento kong incident, hindi ko alam kung dahil madasalin ako, dahil nagdasal ako noon, o dahil may astrological chart ako, may Star of David ako sa chart ko. Yung parang dalawang Grand Trine, magkapatong. So, nagiging-star siya. So, I'm supposed to be lucky. So, hindi ko alam pa either doon. Anyway, yung anecdote ko, naniniwala ako sa astrology. Anong zodiac sign niyo, sir? Anong zodiac sign mo, sir? Pisces. Pisces. Ano po yung mga Pisces, sir? Inuuto daw. Bakit yun naman? sobrang mabait. Parang lahat sa kanya pumupunta. Kung may ilog, lahat sa kanya pumupunta. Totoo yun. Ingahan ng mga sobrang bait ni Sir Ricky. So on. Empathetic and so on. Nung bagong layas ako sa Bicol, punta akong Maynila, wala akong matirahan kasi lumayas ako sa mga nagkampun sa akin. Naghahanap ako ng trabaho.
nag-apply ako sa every store. So, hindi ko alam kung ito yung himala. Nagdadasal ako na magkatrabaho kasi kailangan kong mabuhay. Nag-apply ako sa isang electronic store, Avesco. Naghanap sila ng secretary. Binigyan nila ako ng test. Pinag-type nila ako. Mali-mali yung grammar nung pinapakopya nila sa akin na letter. So, kinokorek ko. Kinokorek ko. Hindi nitatype ko. Kinokorek ko. Tinatype ko. So, ang bagal-bagal kong mag-type. So, hindi ako natanggap. Pagpaba ko, may isang Chinese na lumapit sa akin. Hindi ko siya kilala. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, nakita niyang malungkot ako. So, tinanong ako, sino bang tatay ko? Sabi ko, tatay ko, sige, ganito. Ay, sabi niya, mabait yung tatay mo. Maraming tinutulungan. Bago siya namatay. Ano kailangan mo? Sabi ko, naghanap po ako ng trabaho. Kaya lang hindi ako nakapasa as secretary. Sabi niya, marunong ka ba ng math? Ay, tinanong niya, may iba pa kayong trabaho kailangan? Sabi nila, naghanap kami ng accounting clerk. So sabi niya, high school graduate ako noon. So sabi niya, marunong ka ba ng math? Sabi ko, oo naman. So binigyan ako ng test sa math na perfect ko yung score. So tinanggap ako sa factory nila. Ang trabaho ko, accounting clerk. Mga kasamahan ko mga accountants. May isang kagagraduate lang. Sumusuka siya kasi malapit na exams. Ang ganda na sumusuka. Yung unang miracle is that man. Kala ko buntis Yung unang miracle, yung lalaking tumulong. Pagdating ko dito sa factory, wala akong alam-alam sa gagawin ko. Yung papalitan ko na babae na may sakit, nag-stay siya ng 2 weeks nang walang sweldo para turuan ako. Every lunchtime nakikita ko nagdadasal siya sa ilalim ng punong kahoy sa garden, and then tutulungan niya ulit ako. And then I never saw her again. So, siguro miracle din yun, yung 2 taong hindi ko kilala tumulong sa akin para magkatrabaho ako noong panahon yun. At nag-accounting clerk ako, posting and everything, maski wala akong alam sa trabaho yun dahil sa babaeng yun. I never saw those 2 persons again, pero I suppose himala yun nangyari sa buhay. Galing. Love it. Tinatawagan po namin yung 2 babae po na yun. Baka lalaki, po nanonood. Lalaki yung isa. Lalaki, oo. Yung nasusuka-suka. Yung tumulong kay Sir Ricky. Oh. Please come forward. Ang galing. Ang galing. Oo. O diba, paano may joke yung Tonet? Oo nga. Kaya nga nag-segue na ako. sabi ko kanina, meron ako ikukwento, pero mauna ba ako kay Sir Ricky o after na lang? Sir Ricky, paano ikaw yung napili ni Ishmael Bernal na isa ring national artist? Ako pumili kay Ishmael Bernal. At kinura honor. Sorry, hindi ako nagyayabang. Matter of fact lang yun. Matter of fact lang yun. Hindi ka, sir. Totoo. Okay. So, meron ka ng... Mahaba yung paglalakbay, yung journey ng Himala. Nagsimula siya noong 1967 sa isang dalagitan na supposedly pinaghimalaan sa Mindoro, Cabra Island. Nagbago yung buhay dun sa island din sa Cabra, 1967. Na-publicize yun, nagsulat ng article si Pete Lacaba at everybody else, and then may librong makapal tungkol doon. Noong 1976, nung kino-write ko yung Itim, merong isang psychic consultant yung Itim na nagkwento sa amin tungkol doon sa Belinda case at sa iba pang mga pinaghihimalaan. At sabi niya, magandang material yung mga pinaghihimalaan. So I started doing research and I wrote the script. Yung script na sinulat ko 1976, na-reject siya, left and right, until, dahil hindi commercial, walang love team, and so on. Until, walang love team, si Nora Honor lang at ang bilhin. Si Elsa at si Orly. Elsa at si Orly. Oo. O yun, so na-reject siya until sinali ko sa ECP noong 82, and then nagawa yun. Sinali ko na gawa siya. But before that pala... ECP, sir, yung Experimental Cinema of the Philippines. Yeah. Originally, I wrote it for Mike De Leon, pero that time, nag-drop out sa showbiz muna si Mike. Nagpahinga. And so, nagpahinga din yung material. Then I started going around looking for a producer. Doon ko pinili na, si Ishmael Bernal na ang director. And then, sinor ang artista. And then, yun nila ako until nakuha ng 1982.
Nagawa yung pelikula na 1982, and then noong 2003, ginawa siyang stage musical with Soxy Topacio as the director. Ito yung binabanggit kanina ni David na si Dulce, yung Aling Saling, and si May Bayot, yung Elsa. And then in 2018, 2019, ni-re-stage yung Himala musical ni Ed Lacson as the director. Immersive na. As in, nakapalibot yung mga townspeople ng Kupang at yung actors. Halos naghahalo na sila. Walang mic na naghihiwalay dun sa mga artista at dun sa audience para mas natural. Yun yung immersive experience ng 2019 na napanood ni Pepe. At hindi niya nakalibutan. Kaya niya inambisyon na gawin. So ngayon, gagawin na niyang pelikula ulit. Pelikula. Love it. Ito ang tatalbog sa High School the Musical, the film, the series, the musical. Ganun. Question ko dun. Paano yung sir sa paano yung pag-lift mo from the screenplay to the stage musical, tapos from the stage musical to pelikula? Paano yung process nun na pelikula na ngayon yung medium? Dati ko lang gustong gumawa ng rock musical kasi music addict ako eh. So, nang inalok na gawin, ang daling mag-yes eh. Masarap gumawa ng musical eh. Kasi yung mga hindi ko masabi sa pelikula, gaya nung lines kanina ni Kaki Asnimia, hindi mo naman masasabi yun sa actual na buhay o sa pelikula, hindi mo naman magagawang dialogue yun sa kausap eh. Pero sa kanta, ang dami niyang pwede nga, magpapanggap ka lang, etc. Nasa gitna, sumasamba ko sa Gatibampuon, ang daming nasasabi na hindi masabi sa pelikula eh. So, it was nice writing the lyrics and the libretto. Isang question ko naman, kay Sir Ricky, bakit Sir napili nyo na yung pag-adapt ngayon ng isang himala ay isang musical instead of parang imagination of, Actually, ang original na plano ko noon, sequel ng Himala. Hindi pa naman huli ang lahat, sir. Himala 2? Kasi we want... Frozen 2? There's another Himala. Kasi... Ang ganda. Okay. Sorry, sir. Go. Sorry. This was mga 10 years ago ito. Kasi I wanted Nora uli. Hindi naman siya pwede na young Elsa. So, para bagay sa age niya. So, yung reimagination nun is hindi namatay si Elsa. Hindi siya namatay. Ang punto de vista sa anak ni Orly na film student sa UP na ang feeling niya ninakaw ni Elsa si Orly dahil hanggang namatay si Orly walang binabanggit po si Elsa. So, hinahanap ngayon itong film student na to si Elsa kasi siya ang biniblame niya sa kanyang buhay na halos nawala at yung tatay niyang namatay. Wala na si Elsa noon kasi tahimik na siyang namumuhay kasama ng kanyang anak. Nanganak siya na product ng rape pero bulag na teenager na lalaki na ngayon. So nakatira siya sa isang malayong baryo, nagsasalok ng tubig sa balon, etc. Kasama yung kanyang teenager na anak na bulag. At tinalikuran niya ng himala. So it's a bigger place now beyond Kupang na lahat hinahanap si Elsa at naghahanap pa rin ng himala. Na pinasisimulan nung film student na babae. That's actually what I wanted to do at yun yung kinento ko kay Vincent noong 2003. Pero ang gusto ng tanghalang Pilipino, i-adapt muna natin itong original na film as musical. Pag nag-succeed, saka natin gawin yung sequel. Hindi na natuloy yung sequel na balak. Pero may script na yan, sir, yung sequel. Yeah, may libretto na ako at some lyrics. Grabe, pwede hindi pa huli ang lahat, sir. Sa 2027. Kasi 1982. Kaya si Nora, hindi na pwede dahil yung boses ni Guy. That time kasi para in-adjust ko sa age ni Guy. But anyway, yeah, siguro iba nang si Ate Gay. Iba nang artista. May participation. Si Ate Gay. Very honored. May participation na lang. Oo. May participation na lang si Guy na dito sa isang himala, may participation din siya. Like, di ba doon sa trailer, yung boses sa huli, si Guy yun. Doon sa trailer. Ng isang himala, sir? Yung nagsasabing, bayang umaawit, ngunit bingi. Marami pang lines yun. One line doon sa trailer, si Nora yun. Bayang umaawit,
ngunit bingi. Nandun siya sa movie, sir. Para ba siyang Idinan siya kasi Christian. Participation lang. Special participation. Oh my God! Oh my God, we learn something new every day. This is a scoop. Dapat. Ang galing. Boses lang. Sa last part ng trailer. Opo. Oo nga, naalala ko. Merong participation yung mga actors nung 1982 dito sa bagong Himala film. Meron ba? Or bawal pang sabihin? Parang meron. Si Idina Menzel nandito, I feel. Si Idina, tsaka si Kristen Chenoweth. Oh my God, sir. Basta parang ang alam ko, more than 100 na mga stage actors nag-participate, nagbigay ng suporta, nag-cameo, to show yung theater community to show their support. Yes. So, ang dami-daming mga theater actors from all over. Isa po yung sa memorable na experience sa film set. Maski extra lang sila, maski stampede lang sila, may sakit lang sila. Ang dami. Meron pa rin mga talents na yung sa dulo. Sa dulo yun. Nung nagka-stampede yung walang himala. Oh my God. Mga theater actors. May mga ganyang cameo. Ang saya po kasi kahit meron kami doon mga veteran actors na sa theater na nag-participate talaga as tanod, mga ganon. Basta gusto lang nila maging part ng film and to support the theater community. Parang solidarity siya kasi pro bono naman. Pro bono ba? Or nagpabayad? Hindi, meron P. Meron. Tanong mo, JB. Sinagot ng totoo nila eh. Akala ko i-joke din eh. Ang galing naman. Ang galing. Kasi di ba, unusual yung pelikula na lahat sa cast mo stage actor. Oo. Galing. Totoo yun. Oh my God, this is a win for the theater. Pero merong actors nung 1982 na nandito. Nakikita ko sa mga mata ni Nakaki tsaka ni David eh. Sabihin nyo na! Merong isa, pero hindi siya actor doon. Merong isa pa. Pero may mga special participation. Sir Ricky, nag-ano ka ba? Cameo ka ba, Sir Ricky? Nag-cameo ka, sir? Stanley ka ba? Hindi nila ako napili. Ano ba yan, sir? Ay, grabe, Pepe! Ano ba yan, si sir? Ba't di nyo ginalingan, Sir Ricky? Ba't di nyo ginalingan yung acting? Sabi si Ben, kausap ko, si Ben Tol, yung editor ng Himala. Nananalo din ng Best Editing sa last year na Metro Manila Film Festival for Kampon. Ang isang difference daw ay mining town na yung Kupang. Hindi na desert. Yun yung mga, ano pa yung mga ibang binago po, sir? Pareho pa rin ba yung ending? Yung ending ang slightly iba. Oh para may part 2. Ilabas natin to. This is a scoop. Gutom sa scoop, te. Oo nga. Ano yung nabago? Ano yung slight na nabago, sir? Actually, generally, mining town na siya. Studio sa Sinut. So, para siyang purgatorio talaga. Parang in between. Ganda. Parang timeless siya. At hindi ba lang kung saan lugar yung setting niya. Dahil nga studio. I think, yun pa lang ang laking pagbabago na eh. Mas feeling mo nakakulong sila eh. Yung mga tao ng Kupang. Pero may drought pa rin, sir. Basically, nandun pa rin yung general ng takbo eh. The wishing na may pumatak maski sa ng ulan, the matter, etc. Pero si Elsa dito, mas may dark side na siya compared to sa film. Mas manipulative na siya. Like yung kanta niyang Gawin Mo Akong Sining, kinanta niya kay David. Gawin mo akong sining, gawin mo akong immortal. Gusto kong hawakan ng mga tinik ng mga rosas, at etc. Mabubuhay ako, etc. Ano na siya, yung mas may ambisyon na siya. Hindi na siya ganun kasing pure that time. So, mas real person siya. Mas parang mas real na tao. And I think mas bagay kasi mahirap pantayan. Sinasabi nga ni Aisel hindi mo naman pwedeng pantayan, hindi mo rin pwedeng kopyahin yung ginawa ni Nora Honor sa original na Himala. Kasi si Nora yun enigmatic si Nora
is up there eh. Siya Pero na yung yun. Elsa ni Hazel, yes. Yung Elsa ni Hazel, parang ordinaryong tao na may good side at may bad side. Ganda. Ganda nung babaeng sinasabing gawin mo akong sining. Gawin mo akong sining, Bet gawin mo ko yan. akong mortal. Alam mo, yan yung Elsa na gusto ko. Hindi yung sa Frozen. Oo. Oo, yung sa Frozen talaga. Boto ako dyan. Let it go, ang alin. Oy, pero may nagsabi dito yung 1982 film, nasa Netflix daw siya. Pero nasa YouTube din yung Sa YouTube din. yung restored version. Yung documentary, tsaka yung documentary, may documentary about Himala. Ang nag-direct ay si Ni Sari Dalena. Sari Dalena. Ang sobrang ganda nun. Sobrang ganda nung documentary. Panoorin nyo, guys. guys. Sa YouTube. Ano yan, official yan, hindi yan eme-emeng documentary. Ng paggawa ng The Legacy of Himala. Sobrang ganda yung kung Kailangan paano yung nila mapanood binuo yan, guys. history ng Himala. Guys, yung bago kayo magandahan sa mga western films, Hollywood films, well, you have to look. Kasi wala na akong masabi. Ito. Tsaka yung Himala, alam ko Himala yung mga Pilipino films ang dami. Yung Himala yung first Filipino film, first Pinoy film in competition sa Berlin. Yeah. Berlin International Film Festival. Yeah. At muntik nang nanalo si Kaito na Best Actress. Sabi ni Ismael Bernal, nakatabi niya sa aeroplano si Jean Moreau, yung chairman that time. At sinabi ni Jean Moreau, that small girl, she's terrible, she's so good. Kung umattend lang daw si Guy doon sa festival, siya yung mananalo. ang laki ng chance na yung manalo. Natalo lang siya by 1 vote. Sabi ni Jean Moreau kay Bernal. So yan kwento ni Bernal. Dahil wala siya doon. Hindi nagpunta si Guy. It makes a difference eh. Sa bagay, oo. Totoo naman. Lalo na kung 1 vote lang. Show up. Galing. Nag-show up si Guy noong 2018 performance nung Himala musical. Nanood siya nung pinalabas nila Kaki ni David, yung musical in 2018. Tapos, grabe. Ang nun, magical. Sobrang magical. Tapos sabi niya sa amin, syempre, parang hindi kami makapaniwala na ang lapit-lapit namin sa kanya, ganyan. Tapos sabi niya, alam niyo, kung meron pa akong boses, talaga, gagawin ko to. Meron siyang sinabi na ganyan, na galing niyo. Sabi niya, namimiss niyang kumanta. Sabi niya, grabe. Nakakaiyak naman yun. Ganda. Love it. Love it. Ano yung relevance? Kasi yung Himala, di ba, parang, lalo na yung 1982, sobrang luma naman na yung setting, kanyan. Pero parang, ngayon na parang set siya, ngayong 2024. Ano po yung relevance nung Himala sa present Philippine set? Taray. Actually, hanggang ngayon, parang lahat tayo naghahanap ng Elsa na kakapitan, magliligtas sa atin, hero, savior. Naghahanap tayo ng strong man na siya ang gagawa ng lahat, susunod lang tayo. Actually, all over the world, si Trump and etc., Russia. Ang dami ng tao sa buong mundo, pero sa Pilipinas din, na naghanap ng gano'n na sa hirap ng buhay, sa sobrang desperasyon nila, naghihintay sila ng isang savior na gaya ni Elsa para iligtas sila, not realizing na, as the film says, wala kay Elsa yung solusyon. Ang Himala nasa puso. Nasa puso nyo. Kayo ang magliligtas sa sarili nyo. Kayo ang maghihimala, hindi si Elsa. But hindi yun nare-realize na marami. I think up to now that's true, or maybe mas totoo pa ngayon yung ganong situation. I think also the mere fact na paulit-ulit na nabubuhay yung Himala, naging libro, naging straight na stage play, naging musical, naging pelikula uli. Parang laging may clamor na ikwento siya uli. Kasi may relevance siya. Ako yung last question ko naman ay tungkol sa pagiging musical ng isang Himala. Kasi the reality is, ang mga Pinoy, hindi pa rin masyadong, masyadong tinatangkilik ang musicals sa pelikula. So, ano tingin niyo yung mapapagpabago sa isip ng
mindset ng mga Pinoy kung bakit mahalagang mapanood itong Isang Himala na isang musical na kakaiba dun sa mga usual na napapanood nating mga pelikula. Kasi hindi naman to sing through na hindi siya all singing part. May spoken hindi naman siya all singing. Okay. Go, Kaki. Ay, hindi. Huminga lang ako. Grabe na. Gumano na naman ako. Hindi paghinga mo, may sinasabi. Laki. Kala ko tuloy magsasalita kasi laki ng buwelo. Tingin ko for Isang Himala. Well, sa past years, I think, lalo na nung pre-pandemic, sabi natin 2018, 2019, and also post, like 2022, late 2022 to 2023. Para sa akin, feeling ko sa musicals, theater industry, feeling ko yan yung pinaka-alive. Sa amin sa theater community, kino-consider namin now is pinaka-alive ang musical theater. So, dahil na rin yan sa tulong nung Ang Huling El Bimbo, ng Rock of Ages, ng Mula sa Buwan. So, lahat yun kumbaga nagkaroon ng commercial hindi naman value, pero ng commercial reach sa mga sa masa, lalo na dahil sa Rock of Ages nung pinapalabas yung El Bimbo sa Resorts World, ang dami nung reach. So, tapos ngayon naman sa films itong Wicked. So ang ganda nung timing for us, hopefully. Pero tingin ko naman talaga. Tapos ang maganda kasi sa Pilipino, lahat tayo musical eh. Filipinos are very musical people. Kahit hindi ka talaga professional singer or dancer, meron kang ritmo or tono sa katawan mo as a Filipino. So lahat tayo nag-resonate with music and lahat tayo naghahanap ng connection sa musicality natin as Filipinos na kasama sa culture natin. So, ang gusto ko pa idagdag sa Isang Himala kasi, karamihan is familiar naman sa Himala na classic ni Sir Ricky noong 1982. Hindi ko alam kung sasabihin pa ni Sir Ricky to, pero dahil matagal na rin, gusto ko ulitin sa sinasabi ni Sir Ricky sa school tours namin, sa campus tours na, yung isang ginawa niya sa musical ng Himala is, nung nag-enjoy din siya nung sinulat niya to, nalaman niya na magkakaroon siya ng Himala na musical na project. Kasi nung sinulat ni Sir Ricky yung lines ng character, si libretto, yung songs, nasulat niya dito yung mga gusto niyang sabihin before sa Himala na movie na hindi pa pwedeng masabi. Kasi nung sa Himala ni Nora, marami doon tinginan, silences. Tinginan, mata-mata. So hindi mo alam ang agenda ng tao. And ito rin sinabi ni Sir Vincent nung sabi niya, bakit hindi natin i-fill yung silences with music? So yung sinasabi ni Sir Ricky sa tours namin, sabi niya, nung sinusulat niya tong sa musical, mas napalipad niya yung emotions ng characters. So it's like, kunyari, si Elsa, dati nung pinapanood mo si Miss Nora, hindi mo alam kung anong agenda niya. Hindi mo alam kung totoong nakita niya yung birhen or what. Pero dito, tulad ng sabi ni Sir Ricky, may song siya na gawin mo kung singing. So, make me into an art. So sinasabi niya directly doon na meron siyang agenda for the fame, for the power. So, gawin mo akong sining, gawin mo akong immortal. Ganyan. So, kumbaga, sa panahon ngayon, mas madali siyang intindihin for us, Filipinos, kasi through music and through song, mas may intindihan mo yung storya ng tao or magkakaroon ka ng connection with the character. Also with Orly, meron akong song doon na ikaw ang obra ko at ako'y kikilalanin. Ikaw ang kasagutan sa aking dalangin. So, hindi niya sinabi sa movie, di ba? Kasi hidden agenda. Pero dito talagang I sing it, pero it's internal eh. Sa Cloud Chaser pero naman pala si Orly. Cloud Chaser. Exactly, di ba? Pero yun yung maganda at mapagmamalaki namin sa film na to. It's more, parang mas madali siya mag-grasp sa audience ngayon. And lalo sa younger audiences, Gen Z and below or konting above. So yan, mas madali siyang feeling ko, mas madaling mahuhumaling yung mga Pilipino sa version namin na ito. So we're all so proud and very excited. Tsaka live singing kami. Tinapatan talaga namin yung Wicked. Kaya yung excited kami. Yung ano sa singing. So it's yun never pala yung hindi na before. kwento. Yeah. Kasi before i-record, tapos ililip-sync. Yes, ililip-sync. Kaya matagal din talaga yung pag-shoot namin. Kasi live singing, tapos maraming sa paligid na pumapasok na mga ganyan. And ang galing. live singing. Ang galing. Yeah. Okay. Yeah.
Galing ng live singing. Ang galing ng live singing. Alam niyo singing. yun, yung i-promote niyo. Dapat yan yung i-promote niyo. Ilabas niyo yung live singing. Alam ko na kung bakit hindi ako yung naging Orly. Gets ko na. Kaya. May ghost singer kasi si JP. May ghost singer. Lani Misalucha talaga yung ghost singer. Naka+1 yan eh. Oo. +1 yan pag kumakanta. Glam team. Part siya ng glam team ko. Galing. Sige, go sing to Sir Ricky. Why should we watch a musical? This musical. Kasi sa mga sinabi nila, yung ibang tao kasi nagsabi na hindi sila sanay manood ng musical, hindi sila sanay manood ng hindi horror o hindi drama, and so on. Una-una, entertaining yung pelikula namin. Pero bukod doon, we feel na it's a good film. And tayo lahat, yung good films, para yung vitamins, kailangan nating inumin, even if ayaw nating uminom ng vitamin, or bakit ako iinom ng vitamin. Pero kailangan natin ng vitamin para sa ating puso, para sa ating isipan, para sa ating kaluluwa, para sa ating imahinasyon, para sa ating pag-grow bilang tao, kung hindi man bilang manunulat o filmmaker. Kailangan nating manood ng magagandang pelikula. And so if we feel na difficult itong pelikulang ito dahil musical, we still have to watch it. Hindi tayo umiwas lang difficult o seryoso. And ikalawa, dahil kailangan namin ng tulong, dahil dinidiscourage kami ng lahat. Musical, walang manunood, mawawalan kayo ng mga sinihan after day 1 or day 2, hindi yan tatangkilikin. Gusto namin humingi ng tulong sa lahat na patunayan na hindi, pag magandang pelikula, at maski na musical o dahil musical, dahil may mahilig sa music ang Pilipino, tanungin niyo si Sofronio Vasquez at si Michael Bublé, patunayan natin na kaya nating tangkilikan isang pelikula musical. So tulungan na rin nila kami, like yung binabanggit kaninang Gawin Mo Akong Sining, tinantayo ni Lea Salonga sa isang concert niya. So hanapin nila yung pagkanta ni Lea noon para maging mas familiar sila sa kanta. Hanapin din nila ng kinatay mga kanta sa Gawad Buhay na clip na nasa YouTube. And then maglalabas kami ng version ni J.K. Labajo nung isa sa mga kanta ng Isang Himala, yung Nasa Puso ang Himala. Soon, lalabas na yun. So, tulungan din nila kami na i-spread yung kanta niyo. Kasi ito doon sa mga kanta ng aming cast members. Ganda. Okay. Lovely. Ang galing na promo, promo person ni Sir Ricky. Na-brief si Sir Ricky na tama. Desperate lang. Pero sana, panoorin din nila lahat ng iba pang pelikula. Panoorin sana nila yung Himala. Panoorin sana nila yung Green Bones kasi connected ako doon sa dalawang pelikulang yun. Pero, writer din si Sir Ricky. Sa Green Bones. Pero sana panoorin natin lahat ng pelikula sa festival kasi ngayon higit kailanman nangangailangan ng tulong ang industriya. Mahalagang producers, mahalagang artista, pati hindi nasa mga manunood dyan ang buhay ng pelikula nasa mga manunood So hawak-hawak nila yung kapangyarihan para buhayin natin nila ang pelikula. At so sana lahat tayo magpunta sa mga sinehan at panoorin natin lahat. Unahin niyo siguro yung pelikula namin, but sana panoorin natin lahat. Even if yung sasabihin nilang, naku, mahirap panoorin yan, difficult yan, hindi yan entertaining. Ibang klaseng entertainment yung nadadala ng vitamin para sa kaluluwa at sa puso. Tama. O yung mga nagsasabi na wala raw silang makitang napapanood na magandang pelikula recently. Mga hindi kasi nanonood ng pelikulang Pilipino. Oo. Maganda itong festival, itong sampung ito, pag tinignan mo, ang kaganda Parang naipon, siguro dahil 50th anniversary. Or dahil excited ang mga tao dahil kumita last year ng MMFF, so dumami nga nang gusto mag-participate. So pag tinignan mo yung line-up, ang kaganda Parang pambihirang okasyon. Totoo. So sana, supportahan nila. Ang exciting nga talaga. 10 yan. 10 yung options nyo, guys. Oo, hindi kailangang isa lang yung panoorin. Kasi ang dami, may rom-com, may horror, may thriller, may comedy, may family drama, may fantasy, may musical. Itong Isang Himala. Yung sinasabi lang nila, Sir Ricky, na parang hindi sila nanonood ng musical, ganyan. Hindi po totoo yun. Kasi nanonood sila ng Wicked. Yung Wicked, ang dami nanood, diba? Yes. Diba? Yung parang, hindi bago yung musical. Hindi bago yung may mga kanta sa
sa isang pelikula. Kahit mga Across the Universe, ano pa ba? Luman Across the Universe. Bohemian Rhapsody, ano pa ba? Sabi, Beatles yung ko eh. Pero diba, hindi yan bago. Sa atin, Wicked pa lang. Sa atin, yung mga mga sanay wala ng wakas. Oo nga. True. Nila Sharon, nila Sherry Hill. May mga kanta doon eh. Yeah. So, kailangan lang talagang maging bukas, maging open. At yun nga yung sabi ni JP, may nag-viral kasi 'di ba in 2 weeks or 3 weeks ago or a month ago na parang sinasabi na ang dami mga comments doon, nakaka-break ng heart. Pero natutuwa ako na ang daming mga hindi taga-pelikula yung nag-defend sa mga Filipino films kasi yung mga nagsasabi na walang magandang Filipino film na napanood, pag tinanong mo, ano ba yung last na napanood mo? Ang sagot nila, Walang karapatang mag-comment na pangit ang pelikulang Pilipino kung hindi ka nanonood. Totoo. Diba? Kung isa lang napanood mo, dalawa, ganyan. Diba? Totoo. Kumpara sa yung pinakamagandang pelikula pa rin si Wong Kar-wai, ewan ko na lang. Oh my God! Whew! Oo. So, ito 10 yung ino-offer. Tapos ito nga, may musical. Na papanoorin ko talaga yung Isang Himala. Pero hearing yung the process, yung from Sir Ricky, from Pepper, from David, from Kaki, may live singing, ang daming theater actors. So, bilang isang fan ng Philippine theater, nakakaiyak yun. Yung parang, feeling ko yun yung spoiler alert sa mga hindi pa nakakapanood ng Wicked, no? Feeling ko, pag napanood ng mga isang taga-teatro, tapos nakita nila yung si Edina, eksena na si yun, Christine. yun yung moment nung Edina, Christine, oh my God, grabe yun. Oh my God, hindi ko alam. Hindi nila sinabi sa akin. Wala silang nabanggit. Talaga. Ay, nasabi sa akin. O, di ikaw na. Pero yon. Tapos, ayun pa, si Sir Ricky. Si Sir Ricky rin ang nagsulat with Vince De Jesus itong Isang Himala. So, yung mga ka-eme na nanonood ngayon, panoorin niyo yung trailer. Yung trailer, ang ganda talaga ng trailer. As in, ang ganda. Ang ganda ng trailer. Ang ganda ng ganda ng music. Grabe. Ganda ng music. I-share nyo. Malaking bagay yung pag-share ng ano. Totoo. Tsaka Word yung of iba mouth. Word of mouth. Yung galing sa, pag galing sa isang taong pinagkakatiwalaan mo yung taste, ay nag-share. Yeah. Saka yung support po sana ng buong madla or sa lahat ng nakikinig kasi after a while, kumbaga, this is the first musical Filipino film after a long time. May mga attempts na before yung Ang Larawan nila Miss Joanna Ampil. Yes. And yung Emir nung 2010, I think. Dubidu. So, Dubidu. So marami na rin nagawa. Pero kumbaga, I think ngayon talaga pinaka maganda siyang time to test the waters again. Kasi it's more than 10 years. Tapos ngayon marami nang mulat with the musical theater. So sana talaga panoorin at tangkilikin kasi it's going to bring a new flavor to the industry. And talagang itong Himala, yung Himala na musical sa theater industry, it's considered sa lahat ng peers, sa lahat na it's, I think, sa nasabi nila, it's really the best OPM musical of all time. So it's considered talaga. Hindi lang kami nagsasabi na, it's considered by the whole community. So talagang very special to na ma-share namin sa buong Pilipinas and hopefully sa ibang bansa din. So sana talaga, please watch it. Kung nanonood kayo ng Broadway musicals, kung napanood niyo yung Wicked, ba't hindi niyo panoorin to? Bilang makita niyo kung anong magagawa din ng Pilipino sa pagdating sa musicals. Ganda. We promise you, it's really going to be beautiful. It's going to be an experience. So, please. Kung nagalingan sila kay na Cynthia at kay Ariana, mas magagalingan kayo sa mga Pinoy singers na. Yes. Ang dami. Mas madami to. Mas daming talents dito. Oo, no. Congrats, guys. At maraming salamat at good luck. Thank you. Thank you very much. Oo. Oo nga, no? Haba. Congrats, guys. Nakakatuwa, sir. To show you how much we believe in this project, nagpapagod kami mag-campus tour. Nakasyam na kaming eskwela na napuntahan. As in, ako pumupunta ako dati hindi ako magpapagod na ganun kinakausap namin yung mga estudyante para ipaliwanag yung pelikula. Nagpapagod kami ng ganun. Dahil naniniwala kami na yun, nasa kamay ng mga estudyante ng kabataan ng generation yun. Although hindi pa rin naman din dito sa Garching iba pang generation.
isang himala. Thank you. Thank you, Thank guys. you. And good Thank you so luck. much. Ayan. Maraming salamat. Balik kayo kapag ano. Oo, balik kayo after ng run ng Himala. Mag-debrief. Thank you, Sir Thank you Ricky. po. Thank you, Sir Ricky. Thank you, David. Thank you, Thank Kaki. you, Director. Thank you, Thank Kaki. Yes, so mag-ano much. lang kami. Outro. Ayan, so sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us. At lalo na sa GCash, thank you. Sa Lazada, thank you. Thank you. Salamat. GCash and Lazada. Yes. Ayan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please like and subscribe yung YouTube channel namin, Ang Walang Kwentang Channel. Mag-subscribe na kayo dyan, guys. Maraming salamat. More than 25,000 na yung natin, subscribers natin, kahit ilang months pa lang tayo. Thank you, guys. Tsaka ilang episodes tayo na walang labas, no? Oo, maraming salamat guys sa pagtangkilik. Super thank you talaga. At ginagalingan ng mga editors namin. If you want to be a VVIP, ang walangkwentangpodcast.com. That's ang walangkwentangpodcast.com. Magkakaroon ng Christmas party. Ang mga VVIPs, punta lang kayo sa IG na @AWKPstuffs. Ilalagay namin yung schedule. Pero, yon, you need to be a VVIP to join our Christmas party. Yes. At saka, oh my God, malapit na magbukas ang Basta Cafe. Yes! Malapit na magbukas. Kung meron ditong gustong maging part ng aming growing family, mag-send lang kayo ng application. Yes. Kung gusto niyo maging barista ng ng Basta Cafe. Naghahanap pa din kami. Yes. Yes. Ayun lang. Thanks, guys. Thanks, guys. Bye-bye.